Takot na takot kayo. Kung wala kayong kinakatakot, ba't hinaharangan nyo yung Menjola? O, di ba? Kung kayo, sa tingin ninyo, maganda ginawa nyo sa bayang Pilipinas. O, di ba? Kung sa tingin ninyo, yung ginawa nyo sa Pilipinas ay makapilipino. Tama yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Putang ina nyo, ba't takot na takot kayo ngayon? Ayan o, kitang-kita nyo yung mga kababayan nating nagmo-motorcade o. Ulitin natin, ayan o. Oh, ayan yung mga kababayan natin. Tumungo diretso sa Malacanang. Pucha, hinarang sila agad-agad ng mga aso. Nagkaroon ng malawakang rally, hindi lamang po sa Davao, kundi sa buong, halos sa buong mundo. Meron sa may Japan, meron sa Amerika, meron sa Korea, meron sa Australia, meron sa sa may Europe. Oh, grabe mga bossing, grabe yung mga naganap na mga malupitan na mga pagsasama-sama. Again, ito pong mga pagsasama-sama na ito, randomly, yung mga Filipino communities sa iba't ibang mga bansa, sila mismo yung nag-organize. Kaya nga, hindi ko maintindihan eh. Meron na namang bagong survey. Putang inang Okta to. Hoy, putang ina nyo talaga, Okta. Mga Oktang ina nyo Takin mo, meron silang survey na nilabas na bago na putang ina, lahat noong alyansa ng mga abnormal, yung alyansa ng mga kuratong baliling, yung alyansa ng mga sindikato at mga sinungaling, yung alyansa ng mga mandurugas sa kanilang pagkakakilanlan, aka Erwin Tulfo. Alam ba rin nyo na pasok silang lahat? Sabi ko, putang ina nyo, Okta, alam mo, dapat ina-abolish na yan, buwaka ng inang kumpanya na yan. Patakin mo, makikita mo buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Putang ina, nagluluksa sa pagtatraidor ng current administration sa sarili niyang bayan. Sabi ko nga sa inyo, ang dami-dami nilang kinakasuhan ng mga sedition, ang dami nilang sinasabihan ng mga yung ginagamit nila lagi. Kapag yung hindi trader yun eh. Mayroon silang ginagamit lagi na salita. Treason. Ayan. Lagi silang may mga ganon. Meron silang treason, meron silang sedition. Putang ina nyo. Kung sino-sino pa dinidemandan nyo, lumalayo pa kayo eh. Dyan lang sa bakuran ninyo. Nandiyan na. Mga mukha nyo pa lang. Mga traidor na sa bayan eh. Hindi totoo mga boss. So ayan ang mga kinakarap natin ngayon. So lahat ng mga dito, ng mga grupo, nag-organize sila ng mga kanya-kanya nilang pagsasama-sama, mga grupo ng mga riders, grupo ng mga magkakaibigan. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, di ba? Kami lang yung Noisy 37. Hindi kami lahat 37 Pero kami lang, ako, si Banat Bay, si Joey, si Trixie, sila Sir Greco, sino pa ba? Basta kami lang, napakaliit lang. Tapos yung mga mangilan-ngilan na mga followers namin na nalaman na pupunta kami dyan sa may People Power Monument para mag-motorcade and magdasal pagdating namin doon sa aming destinasyon. Nagulat din kami kasi dumami kami, and habang kami ay bumabagtas dyan sa EDSA, talaga namang lahat ng tao ay sumisigaw with us. Total ng Duterte. Kahit hindi namin kilala yung mga nakasabay namin sa kalsada, sumisigaw at bubusina. Sa kakabusina ko nga sasakyan ko, nawalan na ng busina, namaos na. Pucha, patitignan ko pa pala yun, nawalan ng busina. Oo, kasi nung dyan sa Liwasang Bonifacio, busina kami ng busina lahat. Kasi galing kami sa motorcade, tapos dyan kami tumuloy sa Liwasang Bonifacio, walang yan na yan. Nawalan ng busina yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung napaos o napundi na.
Oh, pero ayun nga makikita mo na lahat talaga ng mga tao nag-organize ng mga sarili-sarili nila. And yung mga ino-organize nila, lumalaki, dumadami ng dumadami. Tapos etong putang okta na to, bubudulin pa tayo sasabihin na lahat ng kandidato ng alyansa ay pasok sa survey. Pukin ang ina nyo. Saan ba kayo nagsasurvey? Sa putang ina nyo, sinasurvey nyo yata yung mismong alyansa eh. Mga gago tong putang inang mga... Kaya wag kayo magpapanin lang ha. Wag kayo magpapanin lang sa mga buwaka ng inang mga mga survey firms na to ha. Yan, Okta, SWS, putang ina ng mga masinungaling yan. Mga mind conditioning expert ng mga putang ina niyan. Kaya wag kayong mag-aano dyan. Doon lang kayo, focus kayo. Lahat ng galit nyo, i-focus nyo. Gumawa na kayo ng listahan. Yung Duterte, ilagay nyo na dyan. Duterte, yung 10 mga Duterte candidates. Yun lang, wala nang iba. Pukin ang ina, wag nyo nang dagdagan. Puros traidor ang mga putang ina niyan. Lahat ng kandidato labas ng PDP, puros mga manggagamit, mga sindikato, mga putang ina niyan, magnanakaw sa gobyerno yan. Lagi niyong tatandaan yan. Kita niyo ang ginawa kay Pangulong Duterte? Tingnan niyo yung alyansa, ultimong alyansa, ramdam nila. Ramdam nila yung paghina ng kanilang lineup. Alam nila, naramdam nila na bawat tao, matakin mo si Bong Revilla nag-motorcade, sinigawan siya nung babae. Hoy, bawal magnanakaw sa Senado. Puta. Kaya sabi ko, tangina nyo, hindi kayo makakalagpas sa taong bayan. Kaya nga ang pangarap ng mga putang ina niyan, wag nang magkaroon ng eleksyon. Kasi pag nagkaroon ng eleksyon, yari tayo. Kaya kalmahan nyo lang. Kalma lang, huwag masyado mainitin ang ulo. Kapag tayo ay nag-organize ng mga pagkilos, tayo ay nagsasama-sama, nagpapahayag ng ating mga saloobin. Make sure na hindi nila kayo mabubutasan. Napakarami kong mga intel na nakaabang sila sa lahat ng mga live streams natin. Nakaabang sila sa mga speeches natin. Nakaabang sila sa mga sasabihin natin. Kasi babasyuhin nila tayo. Konting mali lang, manawagan ka lang ng alanganin. Utang ina niyang kulong ka. Ganon na po ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Kaya naman, Diyos ko po, ito may sinabi nga mga bossing, may sinabi nga si Pastor Apollo Kibuloy, bigyan lang natin ng pansin itong kanyang sinabi patungkol diyan sa pagkakahuli or turnover ng katrayduran ng gobyerno. Sila po ay mga puti, nasa Europa at wala silang katwiran. Nahatulan ng ating mahal na Pangulo at kung bakit siya ay pinilit na dinaddoon sa ibang bansa sa Netherlands upang litisin. It's beyond me. Sapagkat para sa akin, iyon ay illegal. Ang pinaglingkuran niya ay 120 million Filipinos at tayo ang bumoto sa kanya at sa atin siya dapat managot, sa ating mga God-fearing, law-abiding citizens. Mahal na mahal natin siya sapagkat ginawa niya ang kanyang tungkulin. Totoong-totoo ito. Tandaan ninyo, napakaraming buhay ang nasayang dahil sa ating paglaban para sa ating kalayaan. Ang mga sumakop sa atin ay mga Espanyol, kulang-kulang 400 taon, ilang buhay ang nasira dyan, ilang buhay ang nawala at talaga namang lumaban tayo. Pagdating sa huli, tayo pa rin ang namayani. Pero ipinasa tayo sa mga Amerikano. Pagpasa sa Amerikano, inalila na naman tayo. Dami na namang mga namatay. Pagkatapos, ipinasa na naman tayo. Eto na naman, bigla na naman, sinugod naman tayo ng mga Hapon. Ang dami na namang buhay na nasira. Ilang daan taon na tayo ay lumalaban para sa ating independensya, para magkaroon tayo ng sarili nating republika. Ang tagal na namatay itong mga mga ninuno natin. Itong sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio na ay paglaban sila
para magkaroon tayo ng sarili nating pagkakakilanlan. Tapos ngayon, nung malaya na tayo, putang ina tong Marcos administration na ito, wala namang sumasakop sa atin physical, pero putang ina, tinrider nila yung sarili nating kababayan. Ipinadala nila dyan sa kulungan, dyan sa Europa. Hindi marunong mag-English ang mga putang inang huwes dyan. Hindi nila kayang bigkasin yung tunay na apelyido ni Pangulong Duterte. Tapos hahayaan natin na yung mga tao na yan ang huhusga sa kalahi natin. Napakakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ikaw, Anyo, napakakapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo, Anyo. Mantakin mo, matapos kang gawing AFP Chief of Staff ni Pangulo. Nung natapos nung ikay nag-retire, ginawa kanyang DILG Secretary. Tapos nung matapos ka mag-DILG Secretary, inilipat kanya ulit sa isang magandang posisyon at ibinalik ulit sa DILG. Hanggang matapos ni Pangulong Duterte yung kanyang, nilagay pala siya sa Task Force COVID. Malaki ang tiwala sa ni Pangulong Duterte, nilagay niya sa Task Force COVID. Tapos nung okay na COVID, ibinalik siya ulit sa DILG hanggang sa matapos na yung termino ni Pangulong Duterte at inabsorb siya ng gobyerno ni Marcos para gawing National Security Advisor. Unang National Security Advisor si Clarita Carlos. Pinalit ni Bongbong Marcos si Anyo kay Clarita Carlos. So ibig sabihin, wala, more or less, 2 taon pa lang na magkakilala itong si Marcos at saka si Anyo. Pero putang ina ito si Anyo, ipinagkanuno niya na kagad si Pangulong Duterte doon sa 2 taon pa lang niyang nakikilala. Takin mo 6 na taon. 6 na taon. Pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte itong mamang ito. Only for General Anyo to betray not only the Philippines but betray itong nagtiwala sa kanya na si Pangulong Duterte. Kaya ang tanong, magkano? Magkano naman kaya ang naging kasunduan dyan? Kaya nga, Anyo, ang kapal ng mukha mo, kaya pala tatahi-tahimik ka, may satanas ka, may sa demonyo ka pala. Ikaw din, Chodoro, ang kapal din ng mukha mo. Isa ka sa mga nanggamit sa mga Duterte. Isa ka sa mga nanggamit. Actually, ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw pa ang inendorso nung tumakbo kang presidente. Hindi si Pinoy. Kapal ng pagmumukha mo. Kayong dalawa, ang kapal ng mukha nyo. Naintindihan ko na si Rimulya, wala naman talagang walang attachment talaga sa mga Duterte yan. Pero hindi na yung attachment sa mga Duterte. Ang isipin natin dito, yung iyong pagmamahal sa bayang Pilipinas. Bakit ka papayag na ang iyong citizen, more so a president, former president, ipapamigay mo sa ibang lahi para doon na mamatay? So na-expose, sabi ko nga sa inyo ang daming mga na-expose dito sa nangyaring ito. Hanggang sa huling pagkakataon, si Pangulong Duterte ay kanyang inialay yung kanyang buhay para sa atin, para mabisto natin sino ba itong mga traidor sa bayang Pilipinas. At Anyo, forever nang nakatatak sa pagkatao mo yan na ikaw ay Judas. Utangin na niya, buti pa nung panahon ni Jesus, isa lang ang naghudas sa kanya. Dito sa panahon ni Duterte, napakaraming naghudas sa kanya. Ang daming Judas. Utangin ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Kaya yan, nagrarally kaliwat kanan yung ating mga kababayan. Ito makikita nyo ngayon, mga bossing, itong rally dyan sa may Minjola. Naku po, ayan na.
Utang ina, sumubok yung ating mga kapatid na mga riders. Nag-ride sila, nag-motorcade sila, tapos bigla silang kumaliwa. Bigla kumaliwa sila sa may Mindiola. Putang ina, taranta yung mga pulis. Ayan na yung sinasabi ko. Ayan na yung sinasabi ko. Ngayon, takot na takot kayo. Kung wala kayong kinakatakot, ba't hinaharangan nyo yung Mindiola? O, di ba? Kung kayo, sa tingin ninyo, maganda ginawa nyo sa bayang Pilipinas. O, di ba? Kung sa tingin ninyo, yung ginawa nyo sa Pilipinas ay maka-Pilipino. Tama yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Putang ina nyo, ba't takot na takot kayo ngayon? Ayan, kitang-kita nyo yung mga kababayan nating nagmo-motorcade. Ulitin natin. Ayan, ayan yung mga kababayan natin. Tumungo diretso sa Malacanang. Pucha, hinarang sila agad-agad ng mga aso. Yung mga PNP doggies. Ayan, kitang-kita nyo, hindi ba? Bakit kayo natatakot? Huwag kayong matakot. Alam nyo naman, maganda ginawa nyo para sa bayang Pilipinas. Nag-comply lang kayo sa Interpol. Hindi ba? Bakit kayo ngayon takot na takot? Butang ina nyo. Gagawin nyo yan, tapos ngayon maggagaganyan kayo. Hindi ba? Hindi tayo nagtatawag ng gulo. Tayo lang. Bakit? Taxpayers money. Kalsada ng taxpayers yan. Actually, ang putang inang palasyo na yan, palasyo ng Pilipinas yan eh. Dapat nga yan, hindi yan sa kanila lang. Dapat lahat tayo nakakapasok dyan eh. Hindi ba? Binoto lang natin, nilagay lang natin yung mga tao na nandiyan dyan eh. Ba't ayaw niyong papasukin itong mga to? Bakit takot na takot kayo? Hindi ba? Pinaninindigan nyo? Claire Kupal. Hindi ba sabi mo tama yung ginagawa ninyo? Tama yung ginawa ninyo? Kung tama naman pala, papasukin nyo yung mga yan sa Malacanang. Tapos makipagdialogo kayo, sabihin nyo tama yung ginawa nyo, putang ina nyo.